Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong pong ika-30 linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kaming maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yoong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas, upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan, yaong mga tuyong batis. Sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya at natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong, dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay aning pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila, upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain. King dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya,
Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kristo ay nagtagumpay, nalubig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang kaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at ang kanyang sinabi, tawagin niyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong pong ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Kung naintindihan po natin at narinig po natin ng maigi ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, lalong-lalo na po ang Ebanghelyo, tunay na ipinapaalala po sa atin na ang Diyos ay tunay na sumasa atin at kapiling natin. Uulitin ko po, ang mensahe po sa atin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na po ang ating Ebanghelyo, ay nagpapatungkol na ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, tunay na sumasa atin at tunay na buhay sa ating puso. Mga kapatid, tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, at tayo bilang mga Pilipino, tunay nating pinahalagahan ang araw ng linggo.
Tama po ba? Ang araw ng linggo ay nilalaan natin upang tayo ay makapagdasal, upang tayo ay makapagsimba. Pero aminin po natin o hindi, maraming pagkakataon na ang tingin natin kapag tayo ay dumadalo ng misa, ay isa na lamang obligasyon na dapat nating gampanan. Kasi kapag hindi tayo nagsimba sa araw ng linggo, magkakasala tayo. Tila parang isang obligasyon upang hindi magkasala, magsimba na lang. Pumunta na lang sa simbahan. Kaya nga minsan may mga kakilala tayo, may mga kaibigan tayo, hindi man sila makapagsimba ng araw ng linggo, ano ang sasabihin nila? Makadaan na nga lang sa simbahan. Makadaan na nga lamang at makapagdasal man ng kahit kaunti. Mga kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin na ang akala natin tayo ang dumaraan sa simbahan. Maraming pagkakataon sa buhay natin na ang akala natin tayo ang dumaraan kay Jesus. Tayo ang bumibisita sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero hindi natin napagtatanto na sa napakaraming pagkakataon sa buhay natin, ang Diyos pala ang dumaraan. Si Jesus pala ang dumadaan sa ating buhay at puso. Bakit ko nasasabi ang mga bagay na ito? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, ito po ay kwento ni Bartimeo. Si Jesus mula sa Jericho ay papunta sa Jerusalem. At dito ho si Jesus marahil dumaraan lamang sa isang kalsada. Dumaraan lamang sa isang bayan. Ito'y pangkaraniwang araw. At nung nalaman ni Bartimeo yung daraan ng Panginoon, ano ang kanyang isinigaw? Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. May mga taong pumipigil kay Bartimeo, pero lalo siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At alam natin ang kwento. Sa dulo nito, si Bartimeo muling nakakita. At ano pong pinupunto natin dito mga kapatid? Pangkaraniwan lamang ang pagdaan ng Panginoon. Pero kay Bartimeo, dumaan si Jesus hindi sa isang kalsada. Dumaan si Jesus sa buhay ni Bartimeo at muli siyang nakakita. Mga kapatid, sa buhay natin, dumaraan din ang Panginoon. Sa puso natin, dumaraan din ang Panginoon upang tayo din ay makakita. Madalas, ang akala natin, tayo ang dumadaan kay Jesus. Pero sa napakaraming pagkakataon at oras, si Jesus ang dumadaan sa buhay natin. Dito na lamang po sa Quiapo. Marahil karamihan naman po sa atin dito magsisimba naman sa araw na ito. Tama po ba? Pero marahil meron iilan-ilan po dyan sa inyo na napadaan lamang dahil may bibilin sa Quiapo. At nung nalaman niyang may misa, pumasok sa simbahan, nagdasal, tumanggap ng komunyon, at sa dulo na pagtanto, hindi ako ang dumaan sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero ang dumaan sa puso ko ay ang Diyos. Sa araw na ito, mga kapatid, alalahanin po natin ang mga pagkakataon, ang mga oras na dumaan sa buhay natin ang mahal na pong Jesus Nazareno.
Pangalawang bagay, mga kapatid, ang pagdaan ng Diyos sa buhay ni Bartimeo ay isang milagro ang ipinagkaloob sa kanya. At anong milagro ang ipinagkaloob sa kanya? Siya ay muling nakakita. Pero tandaan natin, mga kapatid, ang isang bagay na napakahirap para sa isang may kapansanan ay ang maging bulag. Aminin po natin ang realidad na yan. Kapag ikaw ay bingi, kapag ikaw ay pipi, may kakayanan ka pa rin makipagkomunikasyon. Tama po ba? May sign language eh. Kapag ikaw ay lumpo, meron pa din namang wheelchair. Meron ka pa ding saklay. Pero sabi nila, ang isa sa pinakamahirap na kapansanan ay ang pagiging bulag. Madilim ang paligid, wala kang makita. At marahil para kay Bartimeo, ito'y kawalan ng pag-asa. Pero, tandaan natin, mga kapatid, pinagkalooban ng muling kakayanang makakita si Bartimeo dahil siya ay pinagkalooban din ng pag-asa ng Diyos. Tayo pong mga Pilipino, may kasabihan po tayo, habang may buhay, may utang. Ano? Yung ba yun? Habang may buhay, may utang. No? Hindi. Habang may buhay, parang mahina. Habang may buhay, pero tandaan din natin, mga kapatid, maraming buhay, pero tila walang pag-asa. Dahil ang tunay na pag-asa ay nagmumula sa Diyos. Ang tunay na may pag-asa, ang tunay na buhay ay nagkakaroon ng pag-asa dahil sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya hindi lang dapat nating sabihin, habang may buhay, may pag-asa. Bagkus, ang dapat nating sinasabi, habang nandiyan ng mahal na pong Jesus, mahina, habang nandiyan ng mahal na pong Jesus Nazareno, may pag-asa. Dahil sa Diyos, sa mahal na pong Jesus Nazareno, nagmumula ang pag-asa. Naalala ko po, nung bago ho magpandemya, nung ako po ay nasa parokya pa, may lumapit po sa akin isang nanay pagkatapos ng misa. Bit niya ang kanyang anak. Bata pa, kalong-kalong niya. At yung anak niya po, kalbo na. Sabi ko doon sa nanay, ano pong meron? Sabi niya sa akin, Father, pwede niyo po bang basbasan yung aking anak? Kasi po, tinaningan na siya ng doktor. 6 na buwan na lamang po siya pwedeng mabuhay. Kaya sabi ko dun sa nanay, hindi lamang ako magpipray over ha. 2 po tayong magdasal para sa inyong anak. Alam niyo po, pinagdasal po namin yung kanyang anak. Makalipas po ang 1 linggo, pumasok ko ang pandemya. At nung nagbukas na muli ang simbahan, makalipas ang 3 taon, habang ako po ay nagmimisa, may isang batang takbo ng takbo sa loob ng simbahan. Nung una nga po, naaasar pa ho ako eh. Kasi naguguluhan ho ako habang nagsisermon. Takbo ho yung bata. Alam niyo ho, pagkatapos ng misa, may isang babae muli na lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, Father, naaalala mo ko? Sabi ko sa kanya, hindi eh. Pero kinuwento niya po yung karanasan na bago daw magpandemya, sabay naming ipinagdasal yung kanyang anak. Alam niyo ho, nung tinanong ko ho yung nanay, akala ko ho kasi wala na yung kanyang anak eh.
Kaya sabi ko sa kanya, nasaan na po yung anak ninyo? Sabi niya sa akin, alam mo, Father, kanina nakasimangot ka. Kasi may batang takbo ng takbo habang nagmimisa ka. Yun po yung anak ko. Kaya tinawag ko yung bata. Sabi ko sa bata, magaling ka na. Alam niyo po kung anong tinuro ng bata? Tinuro niya ho ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. At sinabi sa akin ng bata, dahil po sa Kanya. Sa madaling salita mga kapatid, habang nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno, tunay na may pag-asa. At kung merong pag-asa, dapat nating padaanin si Jesus sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo na hindi lang tayo ang dumaraan kay Jesus. Bagkus sa napakaraming pagkakataon at oras, siya ang dumaraan. At kung pag dumaraan ng Panginoon sa ating buhay, tunay niyang ipinagkakaloob na mayroong pag-asang ibinibigay sa atin ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tunay nating alalahanin na sa kabila ng mga pagsubok at hirap ng buhay natin, ito'y malalampasan natin. Dahil hindi lang tayo buhay, kundi habang nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno, tunay na may pag-asa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay nagpakita ng matinding awa at habag ng mga makasalanan at mahihirap. Kaya ating ipagdasal na tayo rin tulad ni Bartimeo ay gumaling sa ating pagkabulag at kawalan ng malasakit sa mga dukha, lalo na sa ating mga kapatid na nakakulong. Ang ating panalangin, Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa simbahang laganap sa buong daigdig, gabayan po ninyo si Papa Francisco, ang mga obispo, mga pari, at mga taong inalaan bilang makapangyarihang instrumento ng inyong mapagpalayang pag-ibig. Dalangin namin na kanilang laging tutulungan ang aming mga kapatid na nakabilanggo at matutuhan nilang tumulad sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa ating pamahalaan, naway maging mahabagin ito sa mga taong pinagkaitaan ng kalayaan at tumugon ito sa kanilang mga pangangailangan.
Dalangin namin gumawa sila ng mas mahusay na mga hakbang para sa kapakanan ng mga PDL. Pagpalain po ninyo ang mga awtoridad mula sa Bureau of Jail and Penology, Bureau of Corrections, mga gobernador ng lalawigan, at ang kanilang mga itinalagang tauhan sa mga piitan, upang sila ay laging maging mahabagin at maunawain sa pangangasiwa ng mga PDL. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga taong ipinagkaitan ng kalayaan, ang mga parolado, ang mga pinagkalooban ng pardon o executive clemency, at mga nasa subok laya o probation, lalo na ang mga nakapiit o naparusahan ng walang pagkakasala sa batas at nagkamali lamang ang Estado. Ikaw man, Panginoon, ay inosente at isinakdal sa bisa ng kasinungalingan. Nabubuhay sila na may napakaraming mental, emosyonal, at pisikal na suliranin. Naway ibuhos mo ang iyong awa upang aliwin sila at pukawin upang magbago ng kanilang buhay bilang kanilang paghahanda para makalaya. Nagdarasal kami para sa pagkakasundo sa kanilang mga pamilya at lipunan. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga nasa kulungan na namatay sa loob sa iba't ibang dahilan, idinadalangin namin ang mga kaluluwang ito. Bigyan mo sila ng maawaing paghatol at walang hanggang kapahangahan. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, pagalingin mo kami. Amang mapagmahal, batid naming ikaw ay nalulugod kapag kami ng iyong mga anak ay bumabaling sa iyo. Iunat ang iyong mga kamay sa pagpapagaling at hawakan ng lahat ng aming mga kapatid na bilanggo at tulungan silang mamuhay ng panibagong buhay. Idinudulog namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't pinabuti niyang siya'y ipanganak sa birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay
upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami kaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilud po ang lahat. Narito si Jesus, ang nagkakaloob sa atin ng pag-asa. Siya ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa pagiging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.